Narito ang mga balita sa araw na ito. Hotel Binomba, 32 patay, 63 sugatan. Inihayag ng pulisya sa Somalia nitong Sabado na 32 katao ang namatay at 63 ang nasugatan sa isang pag-atake sa isang beach hotel sa kabisera ng Mogadishu noong Biyernes ng gabi. Sinabi ng Al-Shabaab na kaalyado ng Al-Qaeda sa Silangang Afrika sa pamamagitan ng kanilang radio station na ang kanilang mga tauhan ang nagsagawa ng pag-atake. Ayon sa tagapagsalita ng pulisya na si Major Abdifada Adan Hassan sa mga mamamahayag, na isang sundalo ang namatay at isa pa ang nasugatan habang ang natitirang mga namatay ay mga sibilyan. Iniulat ng mga saksi ang isang pagsabog na sinundan ng pagputok ng baril. Noon pa man, may istorya na ang Lido Beach ng pagiging target ng mga militante na kaalyado ng Al-Shabaab. 9 na tao ang namatay sa pinakahuling pag-atake noong nakaraang taon. At narito naman ang mga balita sa ating bansa. 38.8 milyong pesos na marijuana nasabat sa MICP, BOC. Ipinaalam ng Bureau of Customs o BOC nitong linggo na nakasabat sila ng 38.8 milyong pesos na halaga ng marijuana sa Manila International Container Port o MICP mula sa Thailand. Idineklara ang kargamento, kumot, sapatos ng mga lalaki at iba pang mga produkto. Sinabi ng Customs Intelligence and Investigation Service o CIIS na nakatanggap sila ng impormasyon na ito ay naglalaman ng iligal na droga, maling deklaradong mga item, pati na rin hindi deklarado. Initial X-ray scanning of the shipment last July 31 and August 1 resulted in the detection of suspected dried marijuana inside 78 boxes. This was further confirmed during the 100% physical examination last August 2, wherein a total of 99 pieces of heat-sealed packages were found to contain marijuana. Saad ni CIIS Director Vern Enciso. Samantala, natukoy ang marijuana sa loob ng isang malaking kahon na may 27 pirasong heat-sealed plastic packages, isang king-size box na may 40 pirasong heat-sealed plastic packages, at isang king-size box na may 32 pirasong heat-sealed plastic packages. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. Kim Ji-won na challenge sa Queen of Tears. Kasalukuyang nagre-reyna ang aktres na si Kim Ji-won sa mundo ng K-drama dahil sa kanyang mga agaw-pansing papel, kabilang ang kanyang tanyag na pagganap kasama si Kim So-hyun sa hit South Korean drama na Queen of Tears. Ayon kay Ji-won, isa sa kanyang pinakamahirap na proyekto ang Queen of Tears, na nanguna sa viewership records sa maagang bahagi ng kasalukuyang taon. One of the most challenging projects lately probably would have to be Queen of Tears. Anya sa pamamagitan ng interpreter sa press conference itong Sabado na inorganisa ng Pulp Live World bago ang kanyang Be My One fan meet sa New Frontier Theater sa Quezon City. Nagsimula ang matyagang preparasyon ni Ji-won bilang isang karakter na mayamang tagapagmana na may taningang buhay at masalimuot na kasal sa serye, na naging highest rated TVN drama at tumalo sa Crash Landing on You. Tulad ng dati, naglaan siya ng maraming pagsisikap sa pag-aaral ng script at pakikipagtulungan sa kanyang direktor. When I got the script around 3 months prior to my filming of the drama, I really studied it every day. And not only that, actually I had to meet the directors, talk to them. Pahayag niya. And when we were doing the script reading with my co-actors and actresses, I felt a lot easier to understand and relate and portray my character very well. So that's what I do. I really study my script. Dagdag pa niya. Samantala, walang ibinigay si Ji-won na kumpirmasyon o pagbanggit ng mga bagong proyekto o kolaborasyon dahil sinabi niya na nakatuon siya sa pagtatapos ng kanyang international fan meeting tour. Ako si Jenny Rose Albason, nag-uulat.